Simula sa Lunes, huhulihin na ang mga e-bike, e-trike at e-scooter na dadaan sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. May huling hirit naman sa MMDA ang ilang e-bike rider bago ipatupad ang ban. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Hanggang ngayong weekend na lang papayagang dumaan ang mga e-bike at e-trike sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Simula sa Lunes, bawal na sa national roads ang mga electric vehicle, pati ang mga tricycle, pedicab, kuliglig at mga kariton. Kaya hindi maiwasang mamroblema ang ilang gumagamit ng e-bike. Si Joanne laging dumaraan sa Bonnie Avenue sa Mandaluyong gamit ang e-bike sa paghatid at pagsundo sa anak niyang estudyante. Kaming maliliit na matitino, dumadaan sa highway, nadadamay. Mali naman po yun. Siguro dapat kung sino lang po yung nagkasala, sila lang po yung hulihin. Si Edwin naman, mula Pasig, araw-araw gumagamit ng e-scooter papunta sa kanyang trabaho sa Mandaluyong. Kaya panawagan niya si MMDA. Unfair po siya kasi yung scooter kasi para kasi siyang bike. Wala namang masama kung dumaan ka sa bike line Basta hindi ka lang dumadaan sa gitna kasi bawal talaga yun. Sa inilabas na implementing guidelines ng MMDA, kasamang mga dinaraanan ni Joanne at Edwin sa apektado ng e-bike ban. Kabilang din ang EDSA, Rojas Boulevard, Recto Avenue, Quirino Avenue, Katipunan Avenue, Commonwealth Avenue at ilan pang pangunahing kalsada. Bawal din ang e-bike, e-trike at tricycle sa South Luzon Expressway. May exemption din naman, papayagan ng e-bike sa mga nasabing kalsada kung tatawid lang para makapunta sa kabilang bahagi ng kalsada. Sa tricycle, hanggang 500 meters lang dapat ang layo ng biyahe patawid sa kabilang kalsada. Papayagan ding dumaan sa bike lane sa mga light electric vehicle na may bigat lang na 50 kilograms. Ang sino mang lalabag sa ban ay pagmumultahin ng 2,500 pesos at mai-impound ang e-bike kapag hindi rehistrado at walang lisensya ang nagmamaneho. Ayon naman sa isang pro-commuter group, hindi makatarungan ang e-bike ban. Unfair itong desisyon na ito ng MMDA, lalong pinapahirapan yung ating mga ordinaryong Pilipinong commuter. Pinagbabawal pa nito yung diskarte ng mga ordinaryong Pilipino para makapunta sa trabaho, makapunta sa eskwelahan at kung saan-saan pa. Wala raw maayos na mass transportation sa bansa kaya dumami ang mga gumagamit ng e-bike. Una nang sinabi ng MMDA na ipinatupad ang ban para maiwasan ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga electric vehicle. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.